Good morning. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay makapagpatuloy sa ating mga napag-aralan tungkol po sa 1689. At nais kong hikayatin ang lahat na muli natin balakan ang ating mga napag-aralan. I-refresh lang natin. Nakita natin nakaraan ng 1689 po ay binuo ng mga ating mga magulang o mga church fathers, apostolic fathers, ang 1689 sa loob ng ilang taon yon? 1,364 years. Kaya ito po ay pinuhunan ng buhay, panahon, dugo ng mga bumuo nito. Dahil po sa mga mali at mga false doctrines na lumalaganap nung panahong yon, nanawagan po ang mga Kristiyano ng konseho. At nabuo po ang ilang konseho sa time na yon, ay mayroon pong 7. The Council of Nicaea, the Council of Constantinople, Council of Ephesus, Council of Chalcedon, and Council of Osbergs. At huli po ay ang Puritans. At ang Puritans humihingi ng paglilinis sa mga iglesyang totoo. At dito po sinimulan ang paglalapat po ng 1689. Ito po ang London Baptist Confession. So nabuo ito sa loob ng 1,364 years. At simula noon ay mayroon ng 355 years sa ating panahon na kasalukuyan itong tinatangkilik ng lahat po ng mga tunay na Kristiyano na kanilang panghawakan ng doktrinang ito. At sa ating pag-aaral ay napag-aralan natin ang simula ng lesson ng 1689 at yan ay ang banal na kasulatan. Ikalawa, ang Diyos at ang Trinidad. Ikatlo, ang pagtatakda ng Diyos. Pangapat, creation. Panlima, providence of God. Wow, okay. Panganim, the fall of man. Panganim. Pampito, tipan ng Diyos, the covenant of God. Then pang-walo, Christ the mediator. Wow. Pang-siyam, free will of man. Pang-anim, ay pasampu. Effectual calling. 11, justification. 12, adoption. Yun yung ating napag-aralan the last month. Ano? At ngayon po, tatalakayin natin ang pagiging banal. The doctrine of sanctification. Ito po ay napakahalaga pong paksa sapagkat dito natin makikita ang mga tunay na mga iniligtas ng Panginoon. So, ang mga effectually called, mga mabisang tinawag ng Diyos ay ipinanganak na muli saan? Sa Espiritu, sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Sila'y muling nabuhay kay Kristo. Sila'y buhay kay Kristo sapagkat sila'y dating patay sa kasalanan at sila'y buhay mula sa libingan ng kasalanan. At sila'y mga kinupkup, sila'y tinanggap na mga anak, binigyan sila ng karapatang maging anak ng Diyos at dahil doon pinagkalooban sila ng Espiritu ng Diyos at ang Espiritu niyon actually ay si Jesucristo, ang Espiritu ni Kristo ang nasa atin at mula dito ginawa silang banal. Ano po ibig sabihin ng ginawang banal? Ginawang banal. Iniligtas at ginawang pag-aari ng Diyos. Hindi ka na pag-aari ng sanlibutan. Hindi ka na pag-aari ng kasalanan, kundi ikay pag-aari ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Kaya bilang mga tao ng Diyos, tayo'y banal dahil tayo'y pag-aari ni Kristo, hiwalay na tayo sa pagkaalipin ng sanlibutan at ng kasalanan. Ngayon, tignan natin ang anyo ng kabanalan ng Diyos na nasa atin na tinanggap ng mga inaring ganap lamang. No, hindi lahat.
mga tinanggap o tumanggap na mga inaring ganap at kinupkup bilang mga anak ng Diyos. Now, sa ating pong lesson 13, ito yung sanctification o ang pagiging banal. Tignan natin una ang paglalarawan nito. Paano ito dinescribe ng 1689 lesson 13. Basahin natin ang lesson 13, paragraph 1 lang muna. Ganito ang pagkakasabi. Ang mga kalakip kay Kristo na mabisa at makapangyarihang tinawag at ipinanganak na muli ay may bagong puso at bagong espiritu na nilikha sa kanila. Ganon po ang kaligtasan. Gawa ng Diyos. Hindi pagsisikap ng tao o hindi gawa ng tao, hindi paraan ng tao, kundi gawa ng Diyos. Kaya nga tinawag na biyaya Dahil hindi tayong gumawa, kundi ito'y ibinigay lamang sa atin na tayong mga hindi karapat-dapat. Then, ang sabi po, sa pamamagitan ng kanyang salita at espiritu, na nananahan sa kanila, ang gawain ng pagiging banal sa kanila ay nagpapatuloy. Ang lahat ng mga pagpapalang ito ay sa kanila dahil sa mga kagalingan ng pagkamatay at pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. Ang paghahari ng kasalanan sa kanila ay lubusang nawasak. Wasak na. Yung paghahari, no? Yung paghahari ng kasalanan. Ang masamang pita ay patuloy na pinahihina yung problema. Wasak na yung kasalanan natin, pero yung pita, yung desire, yung lust nito, nandyan pa. Kagandahan lang sa Kristiyano, pinahihina na ito at patuloy na patungo sa pagpatay. Ang mga pagpapala ng kaligtasan ay patuloy na pinasisigla at pinatitibay sa mga mananampalataya. Ang paggawa ng tunay na kabanalan na kung wala ito, ay walang sino mang makakakita sa Panginoon ay itataguyod. Kaya kung wala po yung ang paglalarawan or description of sanctification sa buhay ng isang tao, hindi niya talaga totoong makikita ang Diyos dahil in the first place, hindi pa talaga siya ligtas. So tingnan natin ngayon ang paglalarawan dito. Ang sanctification po, ang pagiging banal, inilarawan sa dalawang paraan. Dalawang anyo. Unang anyo, kung tawagin yan, is definitive sanctification. Yun po yung ibig sabihin, tiyak na. No? Tiyak na kabanalan. Then, pangalawa, progressive sanctification. Tiyak na siya, banal ka na, pero nagpapatuloy pa. Okay? Bakit nagpapatuloy? Dahil mayroon pa tayong remaining sin. Pero tayo, in the eyes of God, sa katotohanan ng Biblia, we are already holy. Banal na tayo. Bakit? Tayo'y pag-aari ng Diyos at hindi na mawawala yan. Hiwalay na tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. May kapangyarihan na tayong hindian anumang kasalanang dumarating sa atin. Anumang temptations, pwede nating tanggihan sapagat taglay natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kung tawagin ay sanctification. So una, tignan natin ang kahulugan po ng definitive sanctification, yung katiyakan, tiyak na, wala na pong pagbabago. Basahin natin ang paragraph 1, lesson 13, paragraph 1, section 1. Ang mga kalakip kay Kristo na mabisa at makapangyarihang tinawag at ipinanganak na muli ay may bagong puso at bagong espiritu na nilikha sa kanila. Bagong puso at bagong espiritu. Now, alam naman natin yung bagong puso, lagi natin na pag-aaralan, tumutukoy po sa New Covenant, doon sa Old Testament, yan ay sa Ezekiel 36, verse 26 to 27. Nang sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu, alisin ko ang batong puso ninyo, papalitan ko ng pusong laman, at bibigyan ko kayo ng bagong espiritu, at ang sabi pa, at aking espiritu ilalagay ko sa inyong puso. Nang sa ganon,
inyo nang magagawa. May kakayanan kayong sumunod sa kanyang kautusan, sumunod sa kanyang kalooban. So mayroon na tayong kapangyarihang gawin ang kalooban ng Panginoon. Ang ating free will na naalipin ng kasalanan, malaya na ngayon na sumamba at sumunod sa ating Panginoon. So, yung mabisa at makapangyarihang tinawag, siya yung ipinanganak na muli. Okay? Tanda natin, hindi ito gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Kaya ang tanong paano maborn again ang isang patay? Kasi karamihan sa mga Armenian teachings, maliban sa Reform, lahat halos ay Armenian. No? At ang sabi nila, nasa tao ang kalooban na siya maligtas. Pero po sa Reform teachings, ating pinanghawakan ng Ephesians 2:1, that man is dead, patay sa paglabag at mga kasalanan. Kaya ang tanong, sabi nila, para maborn again ka, sumampalataya ka lang. Pero sa Reform teaching, paano makakasampalataya ang patay? Di ba? So, paano maboborn again ang isang patay? Sa tamang doktrina, ang isang patay maboborn again, pero hindi ibig sabihin wala tayong kakayanan. Bagamat tayo po ay patay sa spiritual na kakayanan, buhay tayo sa physical, namumuhay tayo sa common grace ng Panginoon, kabutihan niya. So mayroon pa tayong kalayaan, yung kalayaan natin gumagana, kalayaan ng sarili gumagana, pero alipin ng kasalanan. At pinag-uutos sa atin ng Panginoon, sa lahat ng tao, na dapat silang makinig ng pangangaral. Katungkulan yan ng mga patay sa spiritual. Utos sa lahat ng mga nilikha, makinig sa pangangaral. Kaya paano maboborn again isang tao? Sa pamamagitan ng pakikinig ng pangangaral. Nakuha nyo? Sa pamamagitan ng pakikinig, hindi pwedeng maborn again ang tao na hindi siya nakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23, kayo'y ipinanganak sa pamamagitan ng buhay at mabisang salita ng Diyos. Okay? So, sa pamagitan ng pangangaral, tayo'y nabuborn again, Romans 10:17, nakakatanggap tayo ng pananampalataya. Bakit? Buhay na tayo. Okay? Buhay na tayo. James 1:18 ang sabi, sa pamamagitan ng sariling kalooban ng Espiritu, tayo'y ipinanganak mula sa salita. So, paano tayo maboborn again? Sa pamamagitan ng pakikinig ng pangangaral at tumatanggap ng pananampalataya na siyang sasampalataya sa biyayang gawa ng Diyos. Okay? So, yun po, ang lahat po ng mga mabisang tinawag ay isinilang na muli. Binigyan sila ng bagong puso, bagong espiritu, pinatira pa ang espiritu ng Diyos sa ating puso, Galatians 4:6. Dahil sa mga anak, isinugo ng Ama ang espiritu ng kanyang anak upang manirahan sa ating mga puso. Kaya tayo po ngayon may karapatang tumawag ng Abba, Father, because we are children of God. So tayo po ay ginawang banal. Simula doon, sa ating pagkaligtas, sa kapanganakang muli, tayo po iniwalay na mula sa lusak ng kasalanan. Pag-aari tayo ng Diyos, at ang tungkulin ng pag-aari ng Diyos is to glorify God. Yun po yung ating layunin. No? Tulad po ng isang palayok. Ang manlililok, siyang gumagawa ng palayok para sa kanyang kasiyahan. Maglilingkod ang palayok para sa kanya, wala siyang gagawin. Inihiwalay siya sa marami. No? So, ngayon, sila ay mga binanal. 1 Corinthians 6:11, ganito po ang pagkakasabi. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ano pong context doon? Sa unahan po,
tinalakay rito ang mga masasamang tao, mga magnanakaw, masakim, mga maglalasing, mga mapagmura. Ganyan daw tayo noon, no? At ganyan ang mga ilan sa inyo noon, subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Panginoon. Dati alipin tayo ng lahat ng kasalanan, kasamaan, pero tayo po ay ginawang banal ng Diyos, ginawang pag-aari ng Diyos. Dahil siya po ang tumubos sa atin, siya po ang may-ari sa atin. Kaya, buhay pa tayo mga kapatid ngayon, huwag nating pagtawanan kung tawagin tayong Saint J.An. Ano? Saint Jojo. Sapagkat yun ang totoo. Alam niyo kung paano in-address ni Pablo ang mga Kristiyano sa Ephesus tsaka sa Philippians? Yung mga buhay na Kristiyano, ang tawag niyan sa kanya. Basahin natin Ephesians chapter 1 and Philippians chapter 1. Ang sabi ni Pablo, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal. Ang tinawag ng mga Kristiyano sa Ephesus ay mga banal. Buhay pa sila. Banal na nasa Efeso at sa mga mananampalataya kay Jesucristo. Philippians chapter 1. Si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Pilipos kasama ang mga obispo at ang mga diakono. So kabaliktaran po ito sa doktrina po ng sanlibutan. Sa doktrina po ng sanlibutan, kapag may napansin sila na isang taong talagang mapagbigay, matulungin, kung tawagin yan sa Catholic is supererogation, sobra-sobra yung kabutihan niya. Pag namatayan, idideklara ng Papa na siya isang banal. Doon pa lamang sila tawaging banal pag patay na. Pwede kang mag-pray sa kanya para bahagi ng ni Saint Peregrine ng kanyang excess na kabutihan. Kaya magiging mabuti ka. Pero sa atin, sa bilang Kristiyano, ay habang buhay pa tayo, banal ka na. Kung halimbawa nakikita ka sa sugalan at tawagin ka, oy banal na kaibigan, matutuwa ka ba? Pag-aari ka ng Diyos, nandiyan ka sa sanlibutan. Hindi pwede yun. Kung ikaw naman, panay ang buhot-buhot mo ng sigarilyo, nakikita ka, oy banal na kapatid. Angkop ba yun? Hindi tama. Hindi tayo pag-aari ng Diyos, pag-aari ka pa rin ng kasalanan mo. Kaya nga sa pagpapatuloy natin, you have to kill your sin. Patayin mo ang kasalanan mo. So ang isang banal, nakikita, buhay pa siya, nakikita na siya namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga ang isang Kristiyano, bagamat makasalanan pa, ay hindi po nagpapatuloy sa kasalanan. Ang mga banal ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi yung inuugali o sinasadya yung paggawa ng kasalanan. Basahin natin ang 1 John chapter 3. Diyan tayo sa 1 John chapter 3 verse 6 to 9. Ganito ang sabi, ang sino mang nananatili sa Kanya ay hindi nagkakasala. Take note dun sa nagkakasala. Yan po ay isang salitang nagpapatuloy. Okay? Nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa Kanya, ni hindi nakakakilala sa Kanya. Mga munting anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan, yun po yung patuloy na gumagawa, compare doon sa nagkakasala o nagpapatuloy, wala pong pagkakaiba. Nagkakasala tayo pero hindi ipinagpapatuloy. Okay? Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat buhat pa ng
pasimula, ay nagkakasala na ang dyablo, continuing. Hindi talaga natatapos ang pagkakasala ng dyablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo, pati sa buhay ng Kristiyano. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Ang buhay ng Diyos na sa atin. Kaya kung tayo po ay isang taong umaangking Kristiyano, din totoo, tiyak na ikaw ay banal. Pero ang palatandaan, hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan, kundi lumalago siya sa kanyang pagtalikod sa kasalanan. Hindi po sinasadya. Then ikalawa, yun yung definitive, no? Yung sa definitive sanctification, hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan. Then sa progressive sanctification, basahin natin ang 1689, lesson 13, paragraph 2 and 3. Section 2 and 3. Ganito sabi, sa pamamagitan ng kanyang salita at espiritu na nananahan sa kanila. Salita at espiritu, iisa lang yon, di ba? Salita, espiritu nagbibigay sa atin ng unawa, ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng gabay kung ano dapat nating gawin, desisyon. Sa pamamagitan ng kanyang salita at espiritu na nananahan sa kanila, ang gawain ng pagiging banal sa kanila ay nagpapatuloy. Ang lahat ng mga pagpapalang ito ay sa kanila dahil sa mga kagalingan ng pagkamatay at pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. Tayo'y naging kanya dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ganun po katindi ang pag-aari sa atin. Okay? So, progressive sanctification. Mayroon tong dalawang dapat tignan side, negative and positive. Sa negatibo, sinasabi dito na napapahina ang kasalanan at nawawasak ang lakas nito, puwersa. Dahil po sa ating pagiging banal at mayroon tayong binhi ng Diyos, which is the Word and the Holy Spirit, the life of God itself, ay atin pong napapahina ang gawa ng kasalanan. Paano paraan natin mapapahina ang kasalanan, ang tukso ng mundo at ng kasalanan? Ito po ang sabi, Romans chapter 6 verse 13 to 14. Ganito po ang sabi, at huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Now, ano mang bahagi daw ng ating sarili, ng ating katawan, mata, ilong, pandinig, bibig, kamay, paa, ay huwag nating ihandog sa kasalanan. Huwag nating hayaang gamitin po ng kasalanan. Sapagkat kung ating gagamitin anumang bahagi ng katawan natin para gawin ang kasalanan, ay para ka lang nagsisiga ng pugon. Maliit na yung apoy ng pugon, pero ginagatungan mo, lumalaki yan at maaring makadisgrasya, maaring makasunog. Ganon din, pinalalakas natin ang kasalanan sa buhay natin kung anumang parte ng ating katawan ay ating isinusubo dito. Kaya dapat, dahil mayroon tayong binhi ng Diyos, huling-huli po yung fruit of the Spirit. Ano po yung huling-huli? Self-control. Kung wala kang self-control, mga kapatid, questionable ang iyong pagiging anak ng Diyos. Baka hindi ka pa talaga Christian, akala mo lang, pumasa ka sa interview, pero sa realidad,
wala ka pa kay Kristo. Sapagkat sino mang na kay Kristo, isang bagong nilalang. Wala na yung dating bagay. Lahat ay pawang bago. Meaning to say, nagbabago. Tuloy-tuloy ang paglago. Yun po yung progressive sanctification. Ibig sabihin, tayo po yung gagawa. Remember doon sa Ezekiel chapter 36 verse 26? Binigyan tayo ng bagong puso. Sa 27, binigyan tayo ng kakayanan. Meron tayong enablement. We have that power to obey God's word. Nasa atin po yun. Kung tawagan yan is progressive sanctification. Kaya nga, upang hindi natin may handog anumang bahagi ng ating katawan sa anumang kasalanan, huwag tayong mamuhay ayon sa kasalanan, kundi ihandog natin ang ating sarili sa ating Diyos. Mas i-prioritize natin ang kalooban ng Diyos, sundin natin, alalahanin natin, huwag nating kakalimutan. Huwag tayong magmaang-maangan na hindi natin alam yung mga text na ating napapakinggan, yung Word of God, para hindi natin may pamuhay. Yung tawag niyan, anong tawag niyan? Pamumuhay sa Espiritu. Kapag tayo po ay laging sumusunod, conscious, God conscious tayo palagi, para tayo nagpipray palagi, walang tigil, at alam natin ang salita ng Panginoon, namumuhay po tayo sa Espiritu. Ang sino mang pinapatnubayan ng Espiritu, siya ay isang spiritual. Dapat mamuhay tayo sa Espiritu, huwag nating bigyan lugod ang kasalanan. Romans 8:13, ganito ang sabi. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. So ano ibig sabihin pinapatay? Kailangan pukpukin natin? No. Death means separation. Pagka ang kalaban natin, imbis na ibigay natin yung bahaging katawan natin sa kasalanan, din patayin natin, separate from that. Patayin natin ang ating pagkikipag-ugnayan dyan. Mamuhay tayo sa Espiritu, napakaliwanag po niyan. At ang namumuhay sa Espiritu, hindi lamang na humihiwalay tayo sa kasalanan. Alam naman natin, mga kapatid, kahit anong bagong ligo natin, every morning, magkuskus ka na, lahat ng pagkuskus yan, mamuti na, mabakbak ng balat mo sa kalinis, pero paglabas mo sa labas, tiyak maalikabukan ka rin. Pagdating ng hapon, kailangan mo maglinis. Right? Yung po yung pamumuhay sa Espiritu, na sa daigdig na ito, hindi tayo pwedeng hindi mabatikan ng anumang kasalanan, but we have to cleanse ourselves. Paano linisin sarili? By confessing, admitting our sins. Maglinis tayo palagi sa hapon. Yun yung pamumuhay sa Espiritu. Tingnan nyo ang sabi, Ephesians chapter 26, chapter 5 verse 26, and Ephesians chapter 3 verse 16 to 19. Unahin natin Ephesians 5:26. Upang kanyang pakabanalin siya, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ang salita po ay inilarawang tubig na nakapaglilinis. Ang context dito ay yung husband na dapat niyang turuan ang kanyang misis na wag magmalaki, wag ganito, turuan sa salita ng Diyos, linisin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Katungkulan ng misteryan na dapat pasundin ng misis. Then Ephesians chapter 3 verse 16 to 19, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok, kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan. Yun ang kailangan natin sa ating paglilinis. Lumago tayo
sa kaalaman sa ating Panginoon. So, kailangan tayong mag-confess ng ating kasalanan mula umaga, hapon, alam natin nagkakasala tayo, pero para wag tayong magpatuloy sa kasalanan, wag na tayong magtago ng kasalanan sa puso. Wag tayong sa Bisaya pa, mag-amping, mangalaga ng kasalanan. Kasalanan, ano mang kasalanan yon? Lies, pagsisinungaling, pagkukunwari, pagmamataas sa sarili natin, mataas ang tingin natin sa ating sarili, kaya hindi natin iintindi ang iba. So, kailangan natin itong alisin sa ating mga sarili. So, mamuhay tayo sa Espiritu. Sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians 7:1, 2 Corinthians 7:1, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ng kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. So nasasakdal po yung kabanalan natin kapag ating pong ginagawa palagi na labanan ang laman, patayin ang laman, gawa ng laman. Galatians 5:17, the same. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. So yung po nagiging hadlang, mayroon pong pakikipaglaban sa loob natin. Kailangan yan pong laman po ng progressive sanctification. And then verse 24, Galatians 24, at ipako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan. Ipako natin, mamatay tayo doon. Huwag na tayong mabuhay sa ganung klaseng pagnanasa na sa laman. So in positive po, yun po yung negative. Sa positibo po, ay sa ginagawa natin ito, napapasigla ang biyaya sa ating pong buhay. Napapalakas po ang biyaya sa atin. Namumuhay tayo sa biyaya. Kaya, it's necessities. Napakalaga po ang malaman natin na tayo banal, tiyak, pero malaman natin, katungkulan natin na lumalago tayo sa kabanalan. Napakalaga po niyan. Sapagkat without which, no man shall see the Lord. Wala pong makakakita sa Panginoon kung hindi po nakikita sa atin ng buhay, kabanalan. Then, ikalawa, tignan natin ang pagkakatangi ng pagiging banal. Lesson 13, paragraph 2. Ganito po ang pagkakasabi. Lesson 13, paragraph 2. Ang pagiging banal ay may epekto sa buong pagkatao, subalit hindi paganap sa buhay na ito. Ang nananatiling kasamaan ng kasalanan ay patuloy na dumudungis sa buong pagkatao. Kaya't mayroong nagpapatuloy na pakikipagbaka sa loob nila na hindi maaring pagkasunduin. Ang dahilan ay ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. So, kakaiba ito mga kapatid, kabanalan. Katangi-tangi po ito sa buhay po ng isang tao. Ito po'y katangi-tangi. Unang-unang mapapansin natin sa lesson 2 ay section 2, paragraph 2, ay yung pong paglago. Ang paglago po natin sa kabanalan ay mayroon pong digmaan. Hindi natin maiwasan yan. May digmaan. At ang digmaang ito ay napakatindi po. Ang pagiging banal ay may epekto sa taong sa buong pagkatao, subalit hindi pa ganap sa buhay na ito. Ang nananatiling kasamaan ng kasalanan ay patuloy na dumudungis sa buong pagkatao.
Dito pa lamang mga kapatid, hindi ko naman pinagtatanggol yung mga pastor na bumabagsak sa kasalanan. Sunod-sunod po ngayon ang mga pastor na bumabagsak po sa kasalanan. At ang number one, kinabagsak nila ay sa sex. Now, sinasabi dito, patuloy na dumudungis, walang humpay, na dumudungis po ang kasalanan sa mga totoong Kristiyano. Kaya napakahalaga po na pag-iingatan natin ang ating mga sarili. At napakahalaga po na huwag tayong humatol sa kapwa. Sapagat kung hahatol tayo sa kanila, tatlong daliri nakaturo sa atin. Maaari ka rin bumagsak. Huwag mo sabihing matatag ka, babagsak ka. Kailangan lang natin dito ipag-pray sila na makapanumbalik at ipag-pray na tayo po'y makapamuhay sa kabanalan. Sapagat ito ang problema, ito yung katangitanging larawan ng isang pagiging banal. Ang paglago dito sa pagiging banal ay mayroong digmaan. Kailangan nating lumaban. Pero we are in the winning side. Hindi tayo maaaring matalo. Madapa man tayo 7 beses, ibabangon tayo ng Diyos. Sapagat hindi unfaithful ang God sa atin. Sabi nga sa Timothy, even though we are unfaithful to Him, He remains faithful to us. Pero wag nating ipagmalaki ito na tayo pa'y magpakalulong doon dahil tayo pinilika ay tayo niligtas na. Ang nagpapakalulong, nagpapatuloy, hindi po Kristiyano yun. So anong ugat po ng patuloy na digmaan? The remaining sin. The indwelling sin. Mayroon pa rin tayong lusts in everything. Mayroon pa tayong desire. Na hindi lang basta desire, kundi lust sa lahat ng bagay. At marami pong kahit anong tatag na isang tao, maaari siyang bumagsak. Kaya wag mong ipairal sa sarili mong pagmamataas sa iyong sarili na nakakahigit ka sa iba. Makiisa ka, makinig ka. Dahil maaari kang bumagsak. Bukas, sunod na araw. So ito yung likas eh. Mayroon tayong labanan. At ang labanan dito patuloy na dumudungis sa atin. Patuloy na tayong binamansahan sa ating kaluluwa, sa ating spirito, sa ating mga laman, sa ating pagkatao. Tingnan niyo ang sabi Romans 7:18 and 23. Sabi sa 18, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nanatili sa akin, yan ang isang tao. Tao ng Diyos, umaamin na mayroon pa siyang karumihan sa kanyang puso. Hindi siya perpekto, hindi siya mayabang, hindi siya mapagmataas sa kanyang sarili na mas magaling siya sa iba. Si Pablo yan. Ang sabi ni Pablo, sapagkat nalalaman ko, I know, sabi niya, na walang mabuti na nanatili sa akin. Sa makatuwid ay sa aking naman. Ang pagnanais ng mabuti, nasa akin. Subalit hindi ko yun magawa. Then 23, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka, nakikipagdigma laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Ang kautusan ng pag-iisip natin ay ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos. Pero may isang batas din, may kautusang nakikipaglaban sa kaisipan natin. At ang sabi rito, at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Now, isip natin, sabi ni Paul, I am no longer live, but Christ lives in me, but the flesh. Ngunit ang laman, ito yung pinagarian pa ng remaining sin. Yung mindset natin ay sa Diyos. Pero ang laman natin, nandyan pa. Kaya ang laman na ito, daigin natin sa pamamagitan ng pamumuhay kay Kristo. Tanggapin natin kinamatayan ni Kristo.
Ginawa ni Kristo ang lahat para maligtas tayo sa penalty of sin. Parang sa ganon, tayo po'y makapagwagi sa ating remaining sin. Huwag nating ituring tayong sarili na mahusay na tayo, magaling tayo, marunong tayo. Hindi ako tulad sa inyo. Kayo ba kayo? Huwag. Sapagkat yung laban ng digmaang ito, mahabang panahon. Mahabang panahon ang laban nito. Patuloy na ito'y hindi mapagkasundo ang dalawang ito. Kaya dapat sa atin ang magpigil sa ating sarili. Nasa atin ang kakayanang pigilan itong remaining sin. Huwag nating ibigay anumang bahagi ng ating katawan dito sa remaining sin na ito. Yung remaining sin yan, bibigyan ka ng maraming dahilan sa isipan mo, sa buhay mo. Masakit ang ulo ko, may ubo ko, may sipon ako, may hinal katawan ko, may sakit ako, nararamdaman ko, may cancer ako. Lahat po gagamitin yan. Sapagkat nandyan po yan sa ating laman. Pero dapat, huwag tayong sumuko. Kundi magpigil tayo. Huwag tayong give up dyan. Sabi nga sa 1 Corinthians 9:24-27, sabi ni Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Yun yung natural na karera. Nag-uunahan sila, palakasan sila, pero isa lang nananalo. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. So, kailangan daw, pag sumali ka sa karerahan, talagang gawin mo na lahat ng gagawin mo para manalo ka, magwagi ka. Ang bawat nakikipaglaban sa palaro ay nagpipigil sa sarili. Kaya siya nananalo, number 1, siya po'y mayroong pagpipigil sa sarili. Meron siyang pagtitimpi sa kanyang sarili, pagpipigil sa lahat ng bagay na makakadlang sa kanyang health para tumakbo. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Yung wreath, di ba? Damo lang yun eh. Pero pinaglalabanan nila yun ng buong lakas, buong puso. Talagang dinidisiplinan ka ng sarili para magwagi noong temporary wreath na yon. Ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Sabi ni Paul, compare sa kanila na kanilang talagang pinaglalabanan na pansamantala lamang, hindi sa atin. Eternal yung atin eh. Walang hanggang katapusan yung atin. Walang pagkasira. Kaya 26, kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na magkapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Si Paul, sinusupil niyang kanyang sarili. Bagamat siya po sa kanyang isipan at puso, si Kristo nakatira, pero itong katawan niya, laman niya, sinusupil niya. Bakit po? Mangangaral kasi siya eh. Mangangaral. Kagabi lang, si mama medyo nagalit sa akin kasi ang lagi kong pinapakinggan yung mga update sa politika, yung mga, sabi, tigil mo nga yan. Mabuti makinig ka ng preaching. Nakinig naman ako ng preaching. Pinili ko panay Bisaya. Tawa naman ako ng tawa. No. Nawala ako, mga kapatid. I'm sorry. Ngunit sinusupil ko ang aking sarili. I'm sorry, nasira na yun ang problema ko, mga kapatid. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Ayun na, nakita ko. Halos lahat ng mga, ayaw ko naman silang siraan, pero nakikita, observation ko lang,
kung talagang tumayo sa pulpito, pero wala pong laman. Preacher, ano bang layunin natin? Bakit tayo magtuturo, mangangaral? Hindi para tayo hangaan, hindi para tayo ay tignan na mataas. No, layunin natin, may maligtas. May makapanumbalik na nanlalamig. May pinalalakas. At may sinasagot ang katanungan. Lahat tayo rito, mayroon tayong katanungan. Hindi natin minsan alam. Pero pag narinig natin ng salita ng Diyos, nasasagot, yun pala yun. Yun ang purpose ng pangangaral. Hindi lang pagpa-show up na marunong, magaling. Ingatan natin, supilin natin ang ating sarili. Yun pagkakatangi-tangi talaga ng pagiging banal. So, unang-unang paglago rito ay mayroong labanan. At ang paglago sa biyaya, mayroong pangangailangan. Pangalawa. Sa paragraph 3, paragraph 3 na ating 1689. Sa pakikipagbaka ng laman sa Espiritu, ang nananatiling kasamaan ng kasalanan ay maaring pansamantalang magtagumpay. Datapwat ang patuloy na nagpapalakas o na pagpapalakas ng nagpapabanal na Espiritu ni Kristo ay nagbibigay ng tagumpay sa isang bagong nilalang. At sa gayon, ang mga banal ay lumalago sa biyaya na pinasasakdalang kabanalan sa takot sa Diyos. Hinahanap nila ang makalangit na buhay na may kusang pagsunod sa lahat ng mga utos sa kanyang salita na ibinigay sa kanila ni Kristo Jesus na Pangulo at Hari. So yung pong paglago rito, kailangan po ang biyaya, hindi po sa ating sariling lakas. May kahirapan ang paglago ayon dito sa paragraph 3 dahil mayroong digmaan between flesh and spirit sa atin. Mayroong digmaan. At minsan, nagtatagumpay. Pansamantalang nagtatagumpay ang laman. Pero ibig sabihin, ay magpapatuloy hanggang wakas. Mayroon pong katiyakan ng paglago natin sa pagiging banal. Ganito po ang sabi sa section 10 and 11 sa paragraph 3. 11. Datapwat ang patuloy na pagpapalakas ng nagpapabanal na Espiritu ni Kristo ay nagbibigay ng tagumpay sa isang bagong nilalang. Hindi po palaging talo, kundi nagbibigay ng pananagumpay. Patuloy na pinalalakas ang ating espiritu, nagpababanal sa mga bagong nilalang kay Kristo. So, tingnan natin ang uri ng kalaguan. Again, sa ating, sa paragraph 3, section, sorry, nakalimutan ko na. Section 12, sabi, at sa gayon, ang mga banal ay lumalago sa biyaya na pinasasakdalang kabanalan sa takot sa Diyos. Hinahanap nila ang makalangit na buhay na may kusang pagsunod sa lahat ng mga utos sa kanyang salita na ibinigay sa kanila ni Kristo Jesus na Pangulo at Hari. Ito pong kagandahan sa mga lumalago sa biyaya ng Panginoon dahil mayroon silang takot, mayroong respeto sa ating Panginoon at hinahanap nila ang makalangit na buhay. Makalangit na buhay, alam natin, nasa kaharian tayo ng Diyos. Kahit na tayo ay nasa trabaho, alam natin nandiyan sa sanlibutan yan, pero hinahanap natin ang makalangit na buhay, panlangit, ugali, kabanalan, nandun tayo at hindi natin
pinakikisamahan kung ano yung ugali ng ating mga kasama sa trabaho. Hindi tayo nakikipag-compromise sa kanila. Kusang pagsunod sa lahat ng mga utos sa kanyang salita. Sinusunod natin palagi ang salita ng Panginoon. Saan man tayong lugar. Lahat ng ating mga natututunan. Hindi tayo lumalabag. At ito ay nasa atin na, ipinagkaloob na sa atin ito ng Panginoon. Kaya nga, pinasasakdalang kabanalan sa pamagitan ng takot natin sa Diyos, sa ating pagrespeto, paggalang, pagsunod sa ating Diyos sa pamagitan ng katotohanan ng tinaglay natin. At hinahanap natin palagi ang makalangit na buhay, hindi makalupang buhay, hindi makasanlibutang buhay ang hinahanap natin. At kusang pagsunod tayo sa kanyang salita. Sinusunod natin palagi ang kanyang salita. Hindi natin binibigay sa kanila o hindi natin ibinibigay anumang bahagi ng ating katawan para doon sa kagustuhan na kalooban ng kasalanan. So sa ating pong pagtatapos mga kapatid, ano po ang maaring kahulugan nito sa ating buhay? Tanda natin, lahat po ng mga mabisang tinawag ng Diyos, sila yung mga ipinanganak sa Espiritu. Mabisang tinawag. Sila ay pinapanganak sa Espiritu sa dahilang para makatanggap sila ng justification, ng pagkaaring ganap sa pamamagitan ng gawa ni Kristo. Tayo po ay na-justify because of the righteousness of Christ. At sila ay mga kinupkup ng Diyos bilang kanyang mga anak dahil kay Kristo. Hindi tayo naging Kristiyano o naging anak dahil sa relihiyon, dahil sa ating paraan. Hindi dahil sa mga patakaran kapag pumasok ka sa isang iglesia, kundi ito po ay isang banal, sagradong biyayang tinanggap natin mula kay Kristo. Bagamat lahat ng tao ay nagmula sa isang Diyos bilang Ama sa lahat ng nilikha. Lahat po ng kinamatayan ni Kristo na sumampalataya dito, siya lamang ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At sila'y mga kinupkop. Tayo mga anak. Tayo kanyang pag-aari. Tayo kanyang binanal. Binanal, hiniwalay sa sanlibutan. Binanal na kanyang pag-aari. Binanal upang tayo makapagbibigay luwalhati sa kanya. Yun po yung kabanalan. Hindi po sa kilos, sa forma, kundi pamumuhay. Banal tayo, saman tayong trabaho, kahit tayo nagtatrabaho sa sanlibutan, pero napapanatili natin ang pagiging anak ng Diyos. Banal tayo. Naglilingkod tayo. Whether we eat or not, or drink, whatever we do all for the glory of God. At tayo lumalago sa tulong po ng salita ng Diyos at ng Espiritu. Tanda natin, ang Espiritu nagkukonvict sa atin. Ang salita ng Diyos nagbibigay daan, direksyon sa atin. Kaya mamuhay tayo sa Espiritu at salita. Tayo manalangin mga kapatid. Panginoon, isang napakalaking pribilehiyo at dakilang pagpapala na kami po ay humantong sa pagiging banal. Sapagkat ang pagiging banal, Panginoon, ito po yung kahuli-hulihang kayusan sa aming pong kaligtasan. Na sa simula sa walang hanggang pasimula, hinirang ninyo ang inyong mga tao, ang iyong bayan, na siyang dahilan kung bakit ipapanganak na muli si Kristo, ay pinanganak si Kristo sa mundong ito upang iligtas ang kanyang bayan.
At ang bayan na ito, ayon po sa iyong salita, grabe ang pagka-ibig mo sa kanila. Sapat na ipagkaloob ninyo ang inyong bugtong anak upang sila'y sumampalataya ayon po sa iyong gawang biyaya upang maligtas at hindi mapahamak. Napakarami po, Panginoon. Hindi mabilang ang iyong biyayang gawa sa aming buhay. Ngunit salamat sapagkat lahat ng gawa ninyo, lahat ng inyo pong mga plano, mga itinakda, ay matatanggap lamang namin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya Panginoon, nawa po, sa susunod po na order of salvation, na ito po ang kahuli-hulihan, ang sanctification, sapagkat sa bandang katapusan, kami po ay makakasama ninyo sa glorification. Kaya Lord, tulungan niyo kami na kami makapamuhay na banal sa sanlibutan ito upang kayo ay patuloy na maluwalhati sa aming buhay. Hindi kayo namin mabigyan ng kahihiyan at hindi namin madungisan ang iyong dakilang pangalan. Patibayin po ninyo inyong iglesia sapagkat dito po nagsisimula ang aming pong paglago. Ito ang instrumento ninyo sapagkat ang iglesia ang haligi at suhay ng lahat ng katotohanan. Salamat po, Diyos, na hindi nyo kami iniwan sa aming mga sarili. Pinangangalagaan, pinangangasiwaan hanggang katapusan sa pamamagitan ng iyong providensya. Salamat po, Lord, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.